Sa pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Islamic group na Hamas dahil sa agawan ng teritoryo, tuloy-tuloy naman ang nagiging suporta ng mga kaalyado ng bawat panig upang masiguro ang pagkapanalo. Ngayon na paparating na ang ipinangakong suporta ng Amerika sa Israel para pulbusin ang Hamas, ang grupong ito pala ay may paparating din na malakas na backup, isang napakadelikadong grupo na posibleng sumali sa bakbakan para tapatan ang kanilang kalaban. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa ikatlong araw ng labanan kung saan tuloy-tuloy ang ginawang airstrike ng Israel, nagbanta naman ang Hamas na papaslangin ang mga hawak nilang hostages bilang ganti sa pag-target di umano ng Israel sa mga sibilyang Palestinians na naninirahan sa Gaza. Sa utos ni US Defense Secretary Lloyd Austin noong October 9, 2023, sinabihan niya ang Ford Carrier Strike Group na magtungo sa Eastern Mediterranean para maging handa kung sakaling kakailanganin ng tulong ng Israel na kamakailan lamang ay inatake ng armadong grupo. Maraming mga sibilyan kabilang ang ilang mga American citizens ang namatay samantalang ang iba naman ay nabihag at nawawala. Ang USS Gerald R. Ford ang pinakabago at pinaka-advanced na aircraft carrier ng Estados Unidos na may bitbit na 5,000 Navy sailors, mga warplanes, kasama rin dito ang mga cruisers at destroyer. Ito ay pinadala ng Amerika upang maging handa kung sakaling kailanganin ng Israel ng tulong sa mga armas at makinarya sa laban nito kontra sa Hamas. Ang malaking deployment na ito na isinagawa ng Amerika ay naglalayon din na hadlangan pa ang paglawak ng sigalot sa iba pang Arab countries. Base sa mga naunang report, 4 na American citizens ang nasawi sa ginawang surprise attack ng Hamas, habang 7 naman na Amerikano ang nawawala. Kaya naman tila ba plano ng Amerika na gawing personal na rin ang laban na ito. Kasama ng USS Gerald R. Ford Carrier, ang USS Normandy Cruiser, USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney at USS Roosevelt. Idagdag mo pa dyan ang mga puwersang panghimpapawid ng Amerika katulad ng Air Force F-35, F-15, F-16 at A-10 Fighters Aircraft Squadrons. Dagdag pa rito ang ipinangakong tulong ng Biden administration na patuloy na suporta sa Israel Defense Forces pagdating sa mga makinarya at mga armas na pandigma. Samantala, ang Norfolk, isang Virginia-based carrier, ay nakapwesto na rin sa Mediterranean. Nagkataon na nagsasagawa ito ng naval exercises kasama ang bansang Italia sa Ionian Sea nang pumutok ang digmaan, kaya naman agad itong na-deploy upang makapagbigay ng agarang assistance sa Israel. Sinabi ng mga senior officials ng Pentagon at State Departments ng Amerika na makakaasa ang Israel ng lahat ng tulong na kakailanganin nito mula sa US. Sa pag-uusap ni US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa telepono, natalakay nila ang mga hostages na binihag ng Hamas. Sinabi ni Biden na kailangan magkaroon sila ng pagkakaisa upang harapin ang mga ganitong uri ng karahasan. Bilang dagdag tulong ng Amerika upang hindi na lumawak ang sakop ng sigalot sa mga Arab nations, kinausap rin ng Amerika ang bansa katulad ng Saudi Arabia, Turkey at United Arab Emirates upang hikayatin ang mga ito sa patuloy na makikipag-ugnayan sa bawat bansa sa pagpapahinto ng pag-atake ng Hamas at tiniyak din na mapapalaya ang mga hostages. Kung may mga paparating na tulong ang Israel sa digmaang ito, may inaasahan ding posibleng paparating na tulong ang grupo ng Hamas. Ito ay ang grupo ng Hezbollah. Nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel, 3 sa mga miyembro ng Hezbollah ang nasawi sa retaliation o sa pagganti na ginawa ng Israel. Kabilang dito ang isang high-ranking officials ng kanilang organisasyon. Bilang pagpapakita ng solidarity sa Hamas group, nagpalipad ng mga missiles at mga artillery ang Lebanese group na Hezbollah sa Golan Heights, isang teritoryo na kinokontrol din ng Israel.
Ang Hezbollah o Party of God ay isang organization na sinusuportahan ng Iranian government. Isa itong armed and political group sa bansang Lebanon na binuo upang labanan ang ginagawang occupation ng Israel sa southern Lebanon. Nabuo ang grupo na ito mula sa Iran's Islamic Revolutionary Group na Guard Corps noong Israel invasion sa Lebanon way back 1982. Ang grupong ito na sinusuportahan ng mga Shia Muslims ay isa sa pinakamalaki at pinakadelikadong naging kalaban ng Israel. Noong 2021, sinabi ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na mayroon na silang 100,000 highly trained na mga miyembro. Pinagmalaki rin ito ang kanilang mga precision rockets na kaya di umanong tamaan ang lahat ng bahagi ng Israel. Base sa estimo ng United States, tinatayang milyong-milyong dolyar ang halaga ng ipinondo ng Iran sa Hezbollah sa mga nakalipas na taon. Ang grupong ito ng Hezbollah ang pinakamalakas at may impluwensya na political bloc sa bansang Lebanon dahil na rin sa malalaking populasyon ng mga Shia Muslims dito. Matindi ang kampanya ng Hezbollah laban sa puwersa ng Israel kaya noong taong 2000, matapos ang halos 20 taon ng labanan sa pagitan ng Israel forces at ng grupong ito, umatras ang Israel sa southern Lebanon kaya naman iprinoklama ng grupo na ito na sila ang kauna-unahang Arab Army na nakapagpalaya sa Israel sa kinokontrol nitong teritoryo. Samantala, patuloy pa ring ino-occupy ng Israel ang mga teritoryo katulad ng Golan Heights sa Syria at Palestinian territory na napasailalim nila noong matapos ang digmaan ng 1967. Ang grupo ng Hamas naman ay patuloy na nakikipaglaban sa Israel para sa Palestinian territory at sa illegal na expansion na ginagawa ng Israel sa iba pa nitong teritoryo. Sa pagkamatay ng 3 miyembro ng Hezbollah dahil sa ginawang retaliation ng Israel sa surprise attack ng Hamas, sinabi nila na ang 3 ito ay mga martir na resulta ng aggression ng Zionism sa South Lebanon. Although wala pang development kung totally sasali ba ang grupong ito sa kasalukuyang kaguluhan sa Israel, sa mga naging palitan ngayon ng missiles at rocket, nakikita ng mga analyst na posibleng buksan ng mga Palestinian faction sa Lebanon ang posibilidad na muling umatake sa Israel kung pangungunahan ito ng grupo ng Hezbollah. Malaki ang posibilidad na sumali ang grupo na ito para sa isang all-out war kontra sa Israel na magiging malaking advantage naman para sa grupo ng Hamas. Ang grupo ng Hezbollah ay mga highly skilled militant group na nakasuporta rin sa Palestinian militant group. So ngayon ay nakikiramdam pa ang grupo na ito sa mga nangyayari. Pero kung sakaling papalag ang grupo na ito, magiging malaking tinik ito para sa Israel sapagkat pinahirapan ng grupong ito ang Israel forces sa huli nitong paglalaban. Noong taong 2006, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Maraming nasawi sa magkabilang panig pero itinuturing na tagumpay ang mga militanteng grupo sa labanan na ito na naging dahilan para i-consider ng halos 2/3 ng Israeli na dapat na mag-resign ng kanilang Prime Minister dahil sa naging kapalpakan nito. Sa ngayon, maging masaya na lang tayo dahil hindi pa sumasali ang grupo na ito sapagkat malaki ang mas magiging epekto nito kung sakaling tatagal pa ang sigalot ng mga freedom fighters laban sa pwersa ng Israel. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.